Hello, Aris. Hello, Aris. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading tayo ngayon ha, para sa sign ng Aris. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapan nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaari nga ang mensahe sa susunod na video ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Pwedeng sa algorithm, syempre. Pero kung walang nakarelate, okay lang yan. Kasi pwedeng yung susunod nga eh. Tapos marami pang tarot readers din. So yan, Five of Cups. Betrayal. Parang uneasy ka eh. Feeling uneasy kasi parang you regret something na hindi mo ginawa. Hindi mo pinlano mo pero hindi mo na isa katuparan. Mental anguish over something na tingnan mo yun no, yung sitwasyon no, parang bad dream, naked ka na nga, tapos parang sinasalubong ka ng mga tao na parang hindi mo alam anong gusto nila o kaya anong balak nila, papatayin ka ba or something, parang mag-isa, ganon. Parang nalulungkot sa isang sitwasyon na hindi mo inaasahan na mangyayari. O pwede din naman na parang may regret, may bigat. Worst case scenario is depression. Regret over something na hindi fully na gawa, na execute, hindi na isa katuparan. Parang lahat yata nakuha yan. Two of Wands reversed. You are stretched way too thin. Everything is negotiable. Pati yung worth mo naging negotiable. Pwede siguro binigay mo lahat pero ang sinukli sa'yo ay ouch! Tower. Sinukli sa'yo ay hindi maganda. Yung iba naman sa inyo pwedeng naka discover ng cheating incident sa kanilang lover. At ito na ang magiging mitya para umalis ng tuluyan sa relasyon na ito. Pwede din naman na iba sa inyo ay iniwan. Ay, tingnan mo, oh, double five of cups. Ang galing, magkaibang deck to ha, pero lumabas. Ibig sabihin, it's the strongest message. It's the strongest energy in your reading. Merong nawala sa'yo. Tatlo yung nawala, pero ang mensahe lagi ng Five of Cups, tandaan mo na meron pang dalawa sa likod mo. Maaaring ikaw ay nawalan ng grief, nawalan ng mahal sa buhay, so ikaw ay grieving ngayon. Pwede din naman ikaw ay nag-ghost, ikaw ay iniwan, ikaw ay nasaktan. Mental anguish nga eh. Pero tandaan mo na may isang bagay na devastating na nangyari o mangyayari sa'yo. Pero tandaan mo na meron pang ikaw ay redirect lamang ni God into something better. Hindi mo pa yun makikita sa ngayon, I feel like. Kasi double ano ka pa, double five of cups ka pa, parang nagmumuni-muni, um, napapaisip, nagwawalo pa, nandun ka pa sa phase na parang hindi pa nagme-make sense sa'yo kung bakit ka naiwan, kung bakit may regret eh, kung bakit nangyari yon, kung bakit kailangan gamitin ka. May tao siguro na gumamit sa'yo or inabuso ka or hindi ka tinrato ng tama. Mabagal ang pwede kasing narcissistic ex eh. Marami siyang nakuha sa'yo. Natalo sa sugal. Nag-invest ka sa kanya. Can't help but remember yung kay Ai de las Alas. Parang ginawa niya lahat para dun sa guy, pero ending na hindi sila nag-end up together. So, parang ikaw ginawa mo ang lahat, tas parang bakit ganun yung binalik sa'yo. Tapos mukhang mahabang proseso pa ito or mahabang journey of grief. Medyo may stages ang grief, 'di ba?
So, pwedeng this August, magsisimula yung denial, in denial, bargaining, ganyan. Pera, mukhang pera nga. Nawalan ka ng pera, binuhos mo lahat sa taong ito. Puwedeng tinalo niya sa sugal or ininvest niya somewhere tapos hindi niya na naibalik sa'yo. Puwede din naman na meron kayong joint bank account ta's ginalaw niya yung pera niyong dalawa, ininvest niya somewhere na hindi niya sinasabi sa'yo. Puwedeng sa third party, puwede din naman na yun nga sa sugal. Take what resonates. It could be this person pero I feel like ikaw 'to kasi fire sign ito, Aries, Leo, Sagittarius. Knowing what you want, being charismatic, a leader, the charismatic leader, ikaw to. I feel like you will be in control of your situation. Si Aris ka eh. Alam mo yung mga gusto mo in life. I mean, hindi naman lahat ng tao alam ang gusto in life. Pero si Aris kasi very action-oriented. Gagawin niya kung yung tingin niyang tama at hindi siya papapigil. Hindi siya mapipigilan. So, I feel like while you are grieving, mapagtatagumpayan mo ito kasi malakas ang iyong may forthright. Forthright ka, malakas ang iyong ang paniniwala sa iyong sarili. Plus charming ka pa nga. At meron ka siguro may isipan na i-explore, pero bago mo i-explore yon, tatapusin mo muna kung ano yung nasimulan mo, o tatapusin mo muna, palalayain mo muna ang sarili mo mula sa sitwasyon na talagang sinagad kang bonggang-bongga. I feel like medyo hindi pa sa ngayon yon, medyo dadaan pa sa proseso, yun nga, yung sinasabi ko kanina, stages of grief. Medyo may haba ng konti ang stages of grief na yan. Kasi mukhang current pa itong Five of Cups na yan eh. Mourning your loss. Parang iniisip mo pa yung betrayal na ginawa sa'yo. Iniisip mo pa, why am I in this situation? May takot pa, may pangamba. Parang vulnerable ka pa. Hindi ka pa in the right, wala pa yung emotional bandwidth para i-assess o i-reassess ang mga bagay-bagay. So, ngayon, medyo stuck up ka pa doon sa bakit to nangyari sa akin, bakit to ginawa sa akin. Pwede din naman na dati yon yung bakit to ginawa sa akin. Pero ngayon, babangon ako at dudurugin kita na ang peg mo. Or babangon ako at aayusin ko ang mga bagay-bagay. Kasi tower, anything that is not built on a solid foundation will fall apart. So, kung nag-fall apart yung past relationship mo, pwede din career, pwede din yung relationship mo with your colleagues. Kung nag-fall apart yon, it just means na hindi siya talaga meant for you, one. And pangalawa, meant siya talaga na mag-fall apart kasi hindi solid yung foundation. Halimbawa, na-lay off ka sa trabaho, no? Devastated ka sa ngayon. Pero it's just a redirection towards something better. Hindi mo pa nakikita siguro ngayon yung redirection. Pero yun na yung clear na message nun. Mangyayari yun, yung sampal sa mukha mo na yun, parang binuhusan ng malamig na tubig. Kasi wala pala talagang pera yung kumpanya. O kaya binuhusan ka sa malamig na tubig, iniwan ka na ng partner mo kasi lulukuhin ka pala talaga niya, may intention siyang lokohin siya. So, pinoprotektahan ka lang ni universe. Maaaring hindi pa natin maiintindihan yun ngayon, pero malakas ang sign with the Nine of Pentacles here na reverse. Malakas ang sign na parang binibigay mo na lahat. Parang hindi ka na willing mag-receive and parang negotiable na yung worth mo, medyo mahina ang ating self-worth, hindi, parang kulang na kulang, nabawasan na ang yaman mo, gano'n. Dahil nga, winaldas ng ibang tao, sinira ng iba, pwede din sinira ng iba yung reputation mo, at ito ka ngayon very devastated sa nangyari. Pinoproseso mo pa siya, pero I feel like, eto ka eh, you come out strong and gagamitin mo yung charm na yan, yung fire within you to do something na madidistract ka or maaalis ka dun sa sitwasyon na nagpapagod sa'yo for the longest time. Medyo mahaba-haba pa ang journey at medyo parang life gets in the way eh. Nakakapagod, ipapaguring ka muna. Pero andun yung potential mo and nandun yung kakayahan mo to get it to na malagpasan siya. Siguro sabihin mo sa akin na naman, ako na naman yung
Strong person, nasasaktan kasi strong person kasi kaya ko daw. Medyo gano'n na nga. Kaya mo nga kasi talaga. May proseso siya. Medyo yung nakikita ko sa'yo ngayon kung devastated ka, may proseso pa bago mo mailabas, ma-unleash ang iyong power. Pero bibigyan ka ng universe ng opportunity to do that. Sa ngayon, parang you are requested to process muna yung nararamdaman mo, i-assess ang sitwasyon, mag-recuperate when it comes to pera. Medyo matagal siya na proseso, 8 of Wands, oh. Pwede din kasi na gusto kang i-message ng tao, mag-sorry sa'yo, pero hindi ka ma-reach, siguro binlock mo na sila. Mahabang proseso of grieving, bago totally unleash yung dragon. Dragon within you. Mangyayari muna itong tower na ito, yung mawawasak ang lahat. Sampal sa muka. Sasampalin ka sa mukha ni universe para ma-realize mo, matauhan ka na you are staying in some situation na hindi naman nakabubuti. It doesn't serve you na eh. Pero it's either hindi mo pa na-realize ngayon, this month mo pa lang marirealize, o hindi pa talagang this month. Kasi nga, sobrang devastating pa yung nangyari sa'yo. Sobrang devastated ka pa. Papaisip ka lang na, imbis na isipin mo na parang, di okay lang yan kasi lilipas din to. Sa ngayon, ayaw mong isipin, ang nasa isip mo lang ngayon, malungkot ka, naubusan ka ng pera, nahututan ka, parang ganon. At parang hindi mo pa nakikita yung worth mo sa ngayon. Kasi, yun nga, vulnerable pa, which I totally understand. So, kuha tayo ng, mensahe sa'yo na yun, ay, ang bilis. Oracle card, patronizing, or patronage. Kung ikaw yung ship, ikaw yung nagre-receive, be grateful. Kung ikaw yung nagbibigay, huwag mong isipin na parang utang na loob yun sa'yo ng pinagbibigyan mo. So, maaari ko re-relate ko to dun sa nangyari sa'yo, dun sa kwento mo dito. Huwag kang di ba, yung sabi ko kanina, ikaw yung babangon ako, dudurugin kita. Don't come from a place of, paghihiganti or vengeance. Kasi it's time to accept na binigay mo yun, ginawa mo yun out of love, maaari, out of goodwill, out of malasakit. Huwag mong haluan yun ng ego. Kung ikaw yun ang nagbibigay, huwag maging condescending na parang utang na loob mo ang buhay mo sa akin. Huwag ganun. Huwag humingi ng kapalit, lalo na kung iyon ay binigay out, if you're coming from a place of love. Hindi pa siguro mag-make sense ngayon, pero magpasalamat na nangyari yung tower, or mangyayari yung tower, or nangyari ang kung ano man yung nanakit sa'yo. Pasalamat na nangyari yon kasi either way, kung ikaw yung nag-receive o ikaw yung nagbigay, magpasalamat kasi ibig sabihin may kaya kang ibigay. Babalik yun sa'yo tenfold kung ikaw ang nagbigay. Kung ikaw naman ang nag-receive, hayaan mo na magpasalamat pa rin doon sa mga taong sumusuporta. Kung feeling mo wala kang ma-receive ngayon, hanapin mo yung tribe mo, hanapin mo yung mga tao na talagang nasa likod mo all the way at hindi ka pababayaan. So, seek support. Pwedeng ganyan i-interpret yung message sa'yo, advice ng universe. Seek support. Kalimutan mo na nagbigay ka ng bongga or nahututan ka or whatever. Kasi it will return tenfold. Karma is real. Wala yung justice dito, so siguro hindi pa this month ang hustisya kasi nga, yun nga, nagwawalo pa tayo. May grief pa and pinoproseso pa natin yung grief na yon.
Sa ngayon, seek support lang lalo na kung may mabigat na pinagdadaanan si Aris. Okay? So, iwan ko na yun doon, Aris. Salamat sa pagbisita. Um, Ako po si A. Like, share, and subscribe lamang po. And I hope to see you next time. Bye!